Sa isang kahaliling timeline, ang Estados Unidos at Russia ay nasa lalamunan pa rin ng isa't isa. Ang isang ganap na digmaan ay hindi isang opsyon para sa kanilang dalawa, kaya bumalik sila sa pag-espiya. Ngunit ang mga tradisyonal na espiya ay naging lipas na rin at madaling mahuli. Kaya naman, ang mga Ruso ay bumuo ng isang grupo ng mga babaeng espiya na dalubhasa sa sining ng pang-aakit. Nahanap nila ang kanilang mga target, inaakit sila, nakikipagtalik sa kanila at pagkatapos ay kinuha ang kinakailangang impormasyon. Mukhang isang magandang deal para sa mga biktima. Ipinakilala sa pambungad na eksena si Dominika Igorova, isang kilalang ballet dancer mula sa Russia. Mula pa sa kanyang kabataan, siya ay sumasayaw at nag-aalaga sa kanyang may sakit na ina. Isang araw, ipinagkatiwala ni Dominika ang kanyang ina sa isang tagapag-alaga at nagtungo sa trabaho. Nakipagpulong siya sa iba't ibang panauhin, kabilang ang kanyang tiyuhin na si Ivan, na nagsisilbing representante na direktor ng Foreign Intelligence Service ng Russia, ASO. Sa panahon ng meet and greet, isang gangster na nagngangalang Dmitry Ustinov ang humingi ng larawan kay Dominika at ginamit ang pagkakataon na hawakan siya ng hindi naaangkop. Di nagtagal, nagsimula ang pagtatanghal at sumayaw si Dominika ng maganda na humahanga sa mga manonood. Sa kasamaang palad, sa lalong madaling panahon ang kanyang kasosyo sa sayaw ay tumalon at dumapo sa kanyang binti na nabalian ito ng husto. Dahil dito, isinugod si Dominika sa ospital para sa emergency na operasyon. Kasunod nito, ipinakilala kami kay Nate Nash, isang ahente ng CIA na nagtatrabaho sa Moscow. Isang araw, nang malapit na niyang makilala ang isa sa kanyang mga asset sa Gorky Park, hindi inaasahang nakaharap siya ng mga pulis. Mabilis na nag-iisip sa kanyang mga paa, si Nate ay lumilikha ng pagkagambala sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga putok sa lupa. Tinitiyak nito ang kaligtasan ng Russian mole na may codename Marble na nakatakas ng hindi nakikilala. Gayunpaman, si Nate ay dinala ng mga otoridad sa panahon ng kaguluhan. Pagkatapos ay inihatid siya sa kaligtasan ng Embahada ng Amerika, kung saan nakilala niya ang kanyang mga superior. Ipinaalam nila sa kanya na ligtas si Marble, ngunit ipapatapon siya pabalik sa US dahil sa kanyang pagkakamali. Kinabukasan, binisita ni Ivan ang direktor ng SVR at general na si Vladimir Korchnoi. Ipinakita nila sa kanya ang footage ng video ng pagpupulong ni Nate sa Gorky Park at ipinaliwanag na ang kanilang pangunahing interes ay nasa hindi kilalang individual. Bumalik ang eksena kay Dominika na nagising sa kama sa ospital upang matuklasan na ang kanyang binti ay nababalot na ngayon sa isang metal na frame. Nasasaktan siya nang malaman niyang hindi na siya muling sasayaw. Lumipas ang mga buwan, ngunit naglalakad pa rin si Dominika sa tulong ng isang tungkod. Isang araw, binisita siya ni Tio Ivan at ibinunyag na natagpuan na ang kanyang kapalit, na nangangahulugan na ang kanyang pinagtatrabahuan ay hindi na magbibigay sa kanya ng anumang mga benepisyo. Kaya naman, nag-aalok siya na tulungan si Dominika at hiniling sa kanya na lumapit sa kanya kapag handa na siya. Gayunpaman, bago umalis, iniabot niya sa kanya ang isang sobre na naglalaman ng mga matalik na larawan ng kanyang dating kasosyo sa sayaw at ang kanyang kapalit, pati na rin ang isang pag-record ng kanilang pag-uusap na nagpapahiwatig na sinadya ng kanyang kapareha ang aksidente upang ang kanyang kasintahan ay pumalit sa kanya. Ikinagalit ng revelasyon na ito si Dominika, kaya dumiretso siya sa teatro para bantayan ang dati niyang kapareha at ang girlfriend nito. Pagkatapos nilang panoorin ang pagsasanay, sinundan niya sila sa steam room kung saan sila nagsimulang mag-ayos. Sa sobrang galit, inatake sila ni Dominika gamit ang kanyang tungkod na hinihingi ang kanyang paghihiganti. Sa kanyang pagbabalik, huminto siya sa isang booth ng telepono at iniulat ang insidente bilang isang aksidente. Pagkatapos nito, si Dominika, na ngayon ay nasira ang kanyang karera, ay humingi ng tulong sa kanyang tiyuhin. Pumayag siyang tulungan siya, ngunit kung ibabalik niya ang pabor. Interesado ang SBR na makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa gangster mula kanina, si Dimitri, kaya hiniling niya kay Dominika na kaibiganin siya at kunin ang kanyang tiwala gamit ang kanyang mga anting-anting na pambabae. Kahit na nag-aalangan, walang ibang pagpipilian si Dominika dahil napakataas ng gasto sa pagpapagamot ng kanyang ina.
Nang gabing iyon, pumunta si Dominica sa hotel, kung saan tinutuluyan ni Dimitri, nakasuot ng maganda, at tumungo sa bar upang mapansin ang kanyang mata. Gaya ng inaasahan niya, nilapitan siya ni Dimitri, at tinanong kung paano niya ito matutulungan. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na maging espesyal muli, at tumuloy sila sa isang pribadong silid, na iwan ang mga gwardiya ni Dimitri sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, hiniling niya sa kanya na maghubad at agad na pumasok sa trabaho na parang baliw. Ngunit sa sandaling iyon, isang taong nakasuot ng itim na helmet ang pumasok sa silid at pinatay si Dimitri. Ang nanghihimasok pagkatapos ay naghagis ng Amerikana kay Dominica upang takpan ang kanyang dugoang katawan at iligtas siya sa likod ng pinto. Ang lalaki pala ay isang ahente ng SVR na nagngangalang Constantine na ipinadala ni Ivan. Di nagtagal, lumapit si Ivan kay Dominica at binigyan siya ng isang pagpipilian. Maaaring maging isang operatiba ng SVR o harapin ang pagbitay para sa pagsaksi sa pagpatay kay Dimitri. Gaya ng inaasahan, pinili niyang magtrabaho para sa kanila. Kasunod nito, naka-enroll si Dominica sa malupit at mahigpit na State School for na dalubhasa sa pagsasanay sa Sparrows, mga operatiba ng SBR na bihasa sa paggamit ng sexpionage upang akitin ang kanilang mga target. Sa kanyang pagdating, binati siya ni Matron, ang punong guro ng Sparrow, na nagbigay sa kanya ng bagong pagkakakilanlan at pinamunuan siya sa loob. Kinabukasan, nagsimula ang klase, at nagbigay ng talumpati si Matron sa kasalukuyang kaguluhan sa mundo, na binibigyang diin kung paano ang Russia ang tanging bansang handang magsakripisyo para ayusin ito. Inanunsyo rin niya sa mga mag-aaral na ang kanilang mga katawan ay pagmamay-ari na ngayon ng Estado, at obligado silang gawin ang anumang gawaing itinalaga sa kanila. Sa susunod na eksena, nakipagpulong si Nate sa isang panel ng CIA na nagpasya na suspindihin siya para sa kanyang pagkakamali sa Russia. Gayunpaman, sinabi ni Nate na nagtrabaho siya sa Marble sa loob ng maraming taon at walang ibang mapagkakatiwalaan. Ang kanyang pagsusumamo ay isa sa alang-alang at siya ay binibigyan ng pangalawang pagkakataon upang tubusin ang kanyang sarili. Pagkatapos ay itinalaga si Nate sa pinakamalapit na lungsod, Budapest, upang muling makipag-ugnayan kay Marble, ngunit lingid sa kanila, ang bawat kilos nila ay sinusubaybayan ng SVR. Bumalik sa State School for, tinuturuan ni Matron ang mga maya kung paano tukuyin kung ano ang gusto ng kanilang target. Nagpapakita siya ng ilang larawan sa TV at hinihiling sa kanila na tukuyin ang kanilang mga gusto. Ang una ay mali ang sagot ng isang mayabang na estudyante na nagngangalang Victor at itinutuwid siya ni Dominica. Ito ang ginagawa niyang katatawanan sa harap ng lahat. Tamang hula ng isa pang babaeng estudyante ang pangalawa at ipinatawag siya sa harap ng klase upang masiyahan ang isang lalaki. Napaluhod ang dalaga, gayunpaman, hindi niya ito magawa. Kinabukasan, hinihiling sa mga estudyante na salubungin ang isang tropa ng mga sundalo na kamakailan lamang ay bumalik mula sa labanan. Pumili si Dominica ng isang binata at dinala siya sa isang pribadong silid kung saan siya nalulugod sa kanya. Mamaya, ang pagtatanghal ay sinusunod ni Matron at ng iba pang mga mag-aaral. Nagkomento si Matron sa performance ni Dominica, maganda raw ang teknik niya, pero hindi pa rin siya natutong sumuko sa sarili. Pagkatapos ng klase, habang naliligo si Dominica, dumating si Victor mula sa likuran at sinubukan siyang salakayin, ngunit matapang niyang ipinagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng gripo ng tubig. Ang pangyayaring ito ay nagdudulot ng malaking kaguluhan at si General Vladimir mismo ang dumating sa paaralan upang mag-imbestiga. Tinanong niya si Dominica kung bakit niya ito ginawa, kung saan siya ay tumugon na siya ay naglilingkod sa Estado, hindi sa kanyang mga kapwa mag-aaral. Sa susunod na klase, si Dominica ay tinawag sa harap ni Matron. Habang nanonood si Vladimir sa isang CCTV camera, ipinakita ni Matron ang isang larawan ni Victor at hiniling kay Dominica na kilalanin ang kanyang mga hinahangad. Sa sandaling iyon, dinala si Victor sa silid at inutusan ni Matron si Dominica na ibigay sa kanya ang gusto niya. Hinubad ng ating bida ang sarili at umupo sa mesa na nakabuka ang mga paa, nakikiusap na kunin siya. Gayunpaman, si Victor, na natatakot pa rin sa naunang pangyayari, ay umalis nang hindi man lang siya kinikibo.
Sinagot naman ni Dominica ang tanong ni Matron na gusto niya ng kapangyarihan. Napahanga nito si Vladimir kaya inatasan niya siya sa isang misyon sa Budapest. Ang kanyang trabaho ay makuha ang tiwala ni Nate at ibunyag ang pagkakakilanlan ni Marble. Baka magpatama ng ilan pang abutas habang ginagawa mo ito. Pagsang-ayon sa misyon, bumiyahe si Dominica sa Budapest at ibinahagi ang kanyang tirahan sa isang kapwa-maya si Marta sa ilalim ng pangangasiwa ni Isvyr Station Chief Maxim Volontov. Pagkatapos ay sinimulan niyang sundan si Nate at pumunta sa parehong swimming pool kung saan siya pupunta. Sinadya niyang mabangga siya at nakipag-chat na nagpapanggap na isang tagasalin para sa embahada. Kinabukasan, pumunta si Dominica sa swimming pool, ngunit hindi niya nakita si Nate doon. Higit pa rito, nalaman niyang nawawala ang kanyang ID. Napag-alaman na pala ni Nate na isa siyang espiya ng Russia na sinusubukang ialis ang pagkakakilanlan ni Marble. Iniulat niya ito sa kanyang mga superior at kinikilala ang kanyang potensyal na halaga. Nang marinig ito, binigyan siya ng pahintulot ng kanyang mga nakatataas na makalapit sa Dominica para mangalap ng higit pang impormasyon. Nang maglaon, binisita ni Dominica ang embahada at natuklasan si Marta na nakikipag-usap sa isang Amerikanong politiko na nagngangalang Stephanie Boucher. Hindi nagtagal, nilapitan ni Nate si Dominica at ipinagtapat na kinuha ang kanyang ID sa pool. Nang malaman niya na alam niya ang kanyang misyon, inihayag niya ang kanyang tunay na intensyon. Nagkaroon ng maikling pag-uusap ang dalawa at nagkasundo na magkita para sa hapunan sa susunod na araw. Pagkatapos, bumalik si Dominica sa kanyang apartment at hinanap ang silid ni Marta, kung saan natuklasan niya na si Marta ay naatasang bumili ng kumpidensyal na impormasyon mula kay Stephanie. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho, sinundan niya ang pinuno ng istasyon, si Maxim, sa isang bar at hiniling sa kanya na bigyan siya ng mas maraming oras sa pamamagitan ng pagpapadala ng magandang ulat sa Moscow. Upang magawa niya ito, hinikayat siya ni Dominica na hampasin siya. Ngayong nahuli na sa kamera ang kanyang pagkilos, bina-blackmail siya nito para magpadala ng mas magandang ulat, kung hindi gagawin niya itong pulis. Samantala, hinihintay siya ni Nate sa restaurant, ngunit kapag hindi siya nagpakita ng mahabang panahon, umalis siya, sa pag-aakalang tinalikuran siya nito. Lingid sa kanyang kaalaman, sinundan siya ni Dominica sa kanyang pwesto. Pinindot niya ang doorbell at palihim siyang pinapasok nito. Si Nate ay galit na nagtanong kung paano niya nahanap ang kanyang lugar at pinalakas ni Dominica ang volume ng TV para matiyak na hindi sila maririnig bago siya tanungin tungkol sa nangyari sa Gorky Park. Matapos matanggap ang sagot, hinalikan niya ito, ngunit pinigilan siya nito sa kalagitnaan at hiniling na umuwi. Kinabukasan, si Dominica ay nakatanggap ng hindi inaasahang pagbisita mula kay Ivan na gustong tingnan ang kanyang pag-unlad kasama si Nate. Dahil napipilitan siyang bumili ng mas maraming oras, gumawa siya ng kasinungalingan at sinabi sa kanya na inaayos din niya ang kaso ni Stephanie kay Marta, ngunit mangangailangan ng karagdagang pondo. Pinag-isipan ito ni Ivan at nagpa siyang umalis muna. Habang kinukuha ang kanyang coat, si Dominica ay namamahala na palihim na tingnan ang kanyang pasaporte upang makakuha ng intel sa kanya. Kalaunan ng gabing iyon, umuwi si Dominica sa kagulat-gulat na nakita ang walang buhay na katawan ni Marta sa bathtub bago pa niya maintindihan ang nangyari. Si Constantine, ang parehong ahente ng Isvyr mula kanina, ay lumitaw mula sa likuran at hinawakan siya sa leeg. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ito ang nangyayari sa mga nagbabahagi ng mga lihim. Samantala, ipinaalam ni Nate sa kanyang mga nakatataas ang tungkol sa bagong mensahe ni Marble, na nagpapatunay na si Dominica ay isang maya. Bagamat isang banta ang tingin sa kanya ng kanyang mga superior, naniniwala si Nate na maaari pa rin siyang ma-recruit. Kinabukasan, dinala niya si Dominica sa kanyang apartment at inamin na alam niya ang tunay niyang pagkatao. Ibinunyag naman ni Dominica ang kanyang kwento, na binibigyang diin na ang tanging alalahanin niya ay ang kaligtasan ng kanyang ina. Pagkatapos ay inalok siya ni Nate ng deal na maging double agent para sa kanya, na nangangako ng kanyang proteksyon bilang kapalit. Pagkatapos pag-isipan ito, tinanong ni Dominica kung mapagkakatiwalaan niya siya.
Tinitiyak niya sa kanya na kaya niya at ang dalawa ay nauwi sa pagiging intimate. Sa umaga, nakikipagpulong si Dominica sa mga superiors ni Nate na sumailalim sa kanya sa isang lie detector test upang masuri ang kanyang pagiging maasahan. Kapag pumasa siya sa pagsusulit, humingi siya ng pera na sinasabing mabibili niya ang mga ito ng impormasyon mula kay Stephanie Boucher. Noong Biyernes, bumiyay si Dominica sa London kasama si Maxim para makipagkita kay Stephanie at isagawa ang transaksyon. Nananatili siya sa isang silid ng hotel na espesyal na inihanda ng CIA para sa kanya, na may mga security camera at isang set ng mga DC na nakatago sa ilalim ng isang mesa na maaari niyang ipagpalit sa mga tunay sa ibang pagkakataon. Di nagtagal, dumating si Stephanie sa hotel at nilapitan siya ni Dominica na sinasabing ipinadala siya ni Marta. Nang makumbinsi si Stephanie, ibinigay niya ang mga disk kapalit ng pera. Nagpanggap si Dominica na pinapatotohanan ang mga disk. Ngunit sa katotohanan, pinapalitan niya ang mga ito ng mga peking disk. Pagkatapos ng deal, napagtanto ni Stephanie na siya ay sinusubaybayan ng mga ahente ng paniktik ng Amerika. Sa isang estado ng pagkataranta, itinapon niya ang pera sa basurahan at sinubukang tumawid sa kalye. Ngunit sa kasamaang palad, napunta lamang siya sa isang truck at namamatay sa lugar. Dapat ay tumingin siya sa magkabilang direksyon. Ipinapalagay ng mga ahente ng Russia na nanonood sa buong insidente na nakompromiso ang kanilang misyon. Hinala din nila na sina Dominica at Maxim ang nagtip sa mga Amerikano, kaya inutusan ang dalawa na bumalik sa Moscow. Sa kanilang pagdating, kinuha ni Ivan ang mga disk at dinakip pareho sina Dominica at Nate. Sa kabila ng kanilang mga protesta sa pagiging inosente, tinitiis nila ang matinding pagpapahirap sa loob ng ilang araw at pinatay pa si Maxim. Gayunpaman, nananatiling matatag si Dominica sa kanyang pagtanggi sa pakikilahok sa mga Amerikano. Sa kalaunan, si Ivan ay nagsimulang maniwala sa kanya at pinapayagan siyang bumalik sa Budapest upang isagawa ang kanyang orihinal na misyon ng pagkuha ng pagkakakilanlan ni Marble. Sa pagbabalik kasama si Nete, nag-enjoy si Dominica sa isang romantikong gabi kasama siya sa kanyang tirahan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya upang matuklasan na pinahihirapan ni Constantine si Nate upang makuha ang pagkakakilanlan ni Marble. Sa una, si Dominica ay nagkukunwaring pakikipagsabuatan kay Constantine at tumulong pa sa pagdudulot ng pinsala kay Nate. Ngunit kapag siya ay ginulo, siya ay inaatake niya na nagpapahintulot kay Nate na makawala sa kanyang mga pagpigil. Ang dalawa pagkatapos ay nakipagtulungan laban kay Constantine at nagawang ibagsak siya, ngunit tinitiis nila ang malubhang pinsala sa prosesong ito. Sa susunod na eksena, nagising si Dominica sa ospital, kung saan nakatanggap siya ng sorpresang pagbisita mula kay General Vladimir. Nakakagulat, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang nunal, Marble. Si Vladimir, na isang dating makabayang opisyal, ay umamin na siya ay nadismaya sa talamak na katiwalian ng Russia nang ang kanyang may sakit na asawa ay hindi magamot sa isang Amerikanong doktor, sa takot na siya ay malapit ng mahuli at ang kanyang sakripisyo ay mawawala ng kabuluhan. Inutusan ni Vladimir si Dominica na ilantad siya kay Ivan. Ang paggawa nito ay gagawin siyang pambansang bayani at hahayaan siyang palitan siya bilang isang nunal. Iniisip ni Dominica na ang ideya ay walang katotohanan, ngunit pagkatapos ng maraming kapanipaniwala, nagpasya siyang ibigay ang sarili sa mga otoridad. Hiniling niyang makipag-usap sa embahador ng Russia, at kapag napagbigyan ang kanyang hiling, ipinaliwanag niya na nasa kanya ang pangalan ng nunal. Gayunpaman, ibubunyag lamang niya ang kanyang pangalan bilang kapalit ng kanyang kalayaan. Sa resulta ng pag-uusap, ang isang exchange meeting ay naka-schedule sa isang paliparan. Si Nete ay itinalaga na samahan si Dominica upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng nunal. Labis ang kanyang pagkabalisa dahil pakiramdam niya ay ginagamit at pinagtaksilan siya ng mga aksyon ni Dominica. Pakiramdam niya ginagamit siya. Mayaman yan. Gayunpaman, siya ay isang sorpresa para sa kanya. Di nagtagal, nilapitan sila ng mga Ruso gamit ang nunal na ang mukha, kapag natuklasan, ay si Ivan. Ibinunyag na si Dominica ay gumagawa ng ebidensya
para i-frame ang kanyang tiyuhin mula nang dumating siya sa Budapest at sinisi pa siya sa maling palitan sa London. Nabigla, mabilis na nakumpirma ni Nete na si Ivan ang nunal at pagkatapos lamang ng palitan, si Ivan ay binaril ng isang Russian sniper. Pagkatapos ng palitan, dinala si Dominika sakay ng helicopter. Sa huling eksena, nakita natin siyang pinarangalan sa isang seremonya ng militar ng Russia na dinaluhan ni General Vladimir. Si Dominika ay namumuhay na ngayon ng mabuti at malayang buhay kasama ang kanyang ina, isang bagay na dati niyang pinapangarap. Marami pong salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa higit pang mga videos na tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.